Kinaumagahan ay masayang pinagkukwentuhan ng grupo ni Sakuragi ang pagkapanalo ng kanilang team kahapon. Pagpasok pa lang niya sa eskwelahan kinabukasan ay agad siyang binati at pinuri ng mga kaklase dahil sa unang pagkakataon ay nakapasok ang Shouhoku sa Inter-High. Siyempre, hindi pinalampas ni Sakuragi ang pagkakataon. Todo yabang siya at paulit-ulit niyang sinabi na siya ang dahilan kung bakit nanalo ang kanilang team. Biglang dating ni Akagi para patigilan siya sa kanyang kahambugan. Dagdag pa ni Sakuragi na masama ang kanyang loob dahil hindi siya ang napiling MVP. Ipinagtataka pa niya na nakasama ang mayabang na si Rokawa sa Mythical 5. Hanggang sa bigla pang dumating si Judoy at pilit pa rin pinapasali si Sakuragi sa kanyang judo club. Dahil makulay talaga ito ay nakatikim siya kay Sakuragi. Doon kami sa kabuuan. Mapilit! Ang kulit mo talaga, Judoy! Sa kabilang banda, patuloy ang suporta ni Haruko kay Sakuragi. Pinupuri niya ang sipag nito at ang mabilis na pag-unlad sa laro. Kahit pagod mula sa laban ay nagsasanay pa rin siya kapag may pagkakataon. Nang sabihin ni Haruko na excited ang kanyang kapatid para sa Inter-High ay lalo pang nangako si Sakuragi na gagawin niya ang lahat para sa koponan. Bagamat madalas silang magbangayan ni Akagi, malalim ang respeto niya rito at gusto niyang makatulong sa pagtupad ng pangarap nitong magtagumpay sa national stage. Kinahaponan ay nagkaroon sila ng practice game. Dumating naman ang media club ng eskwelahan para gawa ng espesyal na programa ang team. Naagaw ang atensyon ng lahat ng gumawa ng isang slam dunk si Rokawa. Pero dahil hindi magpapatalo ang hari ng kababawan ay nagpasikat din ito. Ito ang ibigin nyo. Ito ang totoong slam dunk. Ayos pwede mong pakiulit? Natigil lang ang kaguluhan nung dumating si Akagi. Sa kanilang ensayo ay makikita ang pagka-agresibo ni Rokawa at mas lalo pa itong gumaling. Hindi naman ito matanggap ni Sakuragi at sinabing hindi siya magpapatalo. Samantala inanunsyo ni Uzumi at Ikigami ang kanilang pagre-retiro sa paglalaro ng basketball. Ayon kay Uzumi ay kailangan niyang mag-focus sa pagiging kusinero dahil siya ang magmamana ng kanilang negosyo na restaurant. Masakit man sa kanya na iwan ang basketball ngunit wala na siyang magagawa dahil yun ang ipinangako niya sa kanyang ama. Matapos ang practice ng Shouhoku ay naiwan si Sakuragi para mag-practice ng kanyang basics. Napansin naman ni Haruko na maagang umuwi si Rokawa dahil kadalasan ay nagpapagabi pa ito sa gym dahil nagpa-practice pa siya ng mag-isa. Sagot ni Kogure na kakaiba ang mga ikinikilos ni Rokawa. Parang may malalim daw itong iniisip. Sagot ng isang estudyante ay marahil daw nape-pressure na ito dahil bigating mga team na ang makakalaro nila sa Inter-High. Subalit lingid sa kanila ay sa isang parke ito nagpa-practice ng mag-isa. Matinding paghahanda ang kanyang ginagawa sa nalalapit na Inter-High. Habang naghihintay sila sa Sakuragi at mga kaibigan niya sa pagbubukas ng kasino ay hindi sinasadyang makita nila sila Maki at Kyota. Siguro minamalas talaga ako. Linggo-linggo nakita pa kita. Sa mukha mo niya, matagal ka na malas! Ipinagyabang pa ni Kyota na isa ang kainan sa top 4 sa Inter-High nung isang taon. Late na tayo. Teka lolo, saan punta nyo? Tinanong ni Maki si Sakuragi kung gusto niya bang mapanood ang mga makakaharap nila sa Inter-High. Sa loob ng tren ay nagreklamo si Kyota kay Sakuragi dahil ang dami daw nitong in-order pero wala naman pala siyang pera. Sagot ni Sakuragi na babayaran daw naman niya ito ng triple. Kailan pa naman kaya yun? Patandaan ko yan, pre. Ganito na lang, kapag nagkalaban ng Shokot kainan sa Inter-High, hindi ko gagamitin ang bulakas ko. Papartidahan ko kayo. Kinumusta naman ni Maki ang injured na paa ni Akagi. Ha? Yun, gumagaling-galing na yun. Siguri pa, malakas yun. Ibang klase talaga mga taong gubat. Ang bis gumaling. Paano mo laman? Taong gubat ka rin, no? Samantala binisita naman ni Rokawa si Coach Anzai. Meron siyang gustong sabihin sa kanyang coach. Nung makarating na sila Maki at Sakuragi sa distrito ng Kaiji ay nagulat ang dalawa dahil kahit doon ay kilalang kilala si Maki. Habang papasok sila sa gym ay sinabi ni Maki kay Sakuragi na kung balak niyang maging MVP ay dapat kilala niya ang star player ng Iowa High School na si Daimoro Boshi. Hindi daw basta-basta ang player na ito. Bigla na lang may inilabas na player na naka-stretcher mula sa loob ng gym. Laking gulat ni Maki na ito ang star player ng Iowa na si Daimoro Boshi.
Habang namimilipit sa sakit ay binanggit nito na napakabarumbado daw maglaro ng isang freshman na kalaban nila. Pagkapasok nila sa gym ay laking gulat ni Maki nung makita ang score. Tambak ng 20 puntos ang Aiwa na pang-apat sa pinakamagaling sa buong Japan. Hinanap naman ni Sakuragi ang tinutukoy ni Moroboshi na isang freshman. Ito ang number 15 ng Meiho High School. Binanggit naman ni Rokawa kay Coach Anzai na balak niyang mag-aral sa Amerika para doon maglaro ng basketball dahil gusto pa daw niyang gumaling. Mahigpit namang tumutol si Coach Anzai sa binabalak niya. Ito ang freshman na si Hiroshi Mirusuge. Napakalaki nito at napakalakas sa loob kaya walang makapigil sa kanya. Mahilig itong lumambitin sa ring kaya madalas na matawagan ng technical. Kaya niya daw ginagawa ito ay natutuwa siya pag may nakikita siyang bumabagsak matapos niyang idakdak ang bola. Sa natitirang 5 minuto sa laro ay nakabalik ang star player ng Aiwa. Sa pagbabalik ni Moroboshi sa Aiwa ay unti-unti silang nakabalik sa laro. Sunod-sunod ang nagawa niyang puntos. Namangha sila Kyota at Sakuragi sa ipinamalas ng ace player ng Aiwa. Ganun daw pala kagaling ang player sa national level. Dahil sa ilang beses na natawagan ng technical si Mirusuge ay natanggal ito sa laro. Dahil dito ay unti-unting nakahabol ang Aiwa. Subalit napakalaki ng lamang ng Meiho kaya hindi nila nagawang maipanalo ang laro. Ang Meiho ang tinanghal na first place. Second place naman ang Aiwa. Pareho silang papasok sa Inter-High Tournament. Binalaan naman ni Maki ang dalawa na baka matalbogan sila ng kapwa nilang freshman sa Inter-High. Wala kang pinagpat, kalbo ka! Halin ang technical foul! Sinabi ni Coach Anzai na pinanood niya ang tape ng laban nila ng Ryunan. Ayon kay Coach Anzai ay mas magaling pa rin si Sendo kaysa kanya. Baka daw gusto niya lang takasan si Sendo kaya gusto niyang pumunta sa Amerika. Marami pa daw naman lalaro na mas magagaling pa kay Sendo kaya pinayuhan niya si Rokawa na kailangan niya munang maging pinakamagaling na player sa buong Japan bago siya pumunta sa Amerika. Matapos ang laro ay nakita nila sa Sakuragi ang team ng Meiho at si Mirusuge. Unti-unti niya itong nilapitan. Alawahin niya yun. Oh, sorry Napahiya si Sakuragi kaya pinagtawanan siya ni Kyota. Magmula noon ay tumatak na sa isipan ni Sakuragi ang pangalang Hiroshi Mirusuge. Iniisip pa rin ni Rokawa kung bakit hindi siya pinayagan ni Coach Anzai na pumunta sa Amerika. Hinabol naman siya ng asawa ni Coach Anzai. Sinabi niya kay Rokawa na nung sa college pa nagko-coach ang kanyang asawa ay may isang player din ito na nagpunta sa Amerika para doon maglaro ng basketball. Dati ay napaka-istrikto ni Coach Anzai kaya tinawag itong halimaw na may puting buhok. May isang freshman na hinawakan noon si Coach Anzai. Napakagaling na player nitong si Yasawa. Napaka-istrikto nito sa kanya kaya pakiramdam niya ay pinag-iinitan siya nito. Dahil sa hindi na niya natiis ang ginagawa sa kanya ng kanyang coach ay nagtungo ito sa Amerika para doon maglaro at para ipamukha kay Coach Anzai na kaya niyang gumaling sa basketball kahit wala siya. Nung malaman ni Coach Anzai na nagtungo ito sa Amerika ay bigla na lang itong nawala ng gana sa pagko-coach at palagi na lang malalim ang iniisip nito. Makalipas ang 1 taon ay napanood nila sa tape ang paglalaro ni Yasawa sa Amerika. Napansin ni Coach Anzai na walang pagbabago sa laro nito at hindi siya napapasahan ng bola kaya nag-aalala niyang tinanong sa kanyang mga players kung paano niya ito mako-contact. Halos araw-araw niya tinatanong sa kanyang mga players kung nakakausap daw ba nila si Yasawa. Tumawag ako kanina sa school na pinag-aaralan niya. Ang sabi nila kahit sa locker room ng gym ay hindi siya makita. Ha? Ano bang problema mo, Yasawa? Lumipas ang 5 taon ay wala na siyang balita kung ano na ang nangyari kay Yasawa. Hanggang isang araw ay bumungad sa kanya ang isang masamang balita. Nasagasaan si Yasawa sa Amerika na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dumaan ito sa depression dahil hindi naging maganda ang kapalaran niya sa paglalaro sa Amerika kaya nalulong ito sa masamang bisyo. Mula nung araw na yun, iniwan na ng halimaw na may puting buhok ang college basketball. Hindi mo natanggap ang masamang nangyari sa manlalarong si Yasawa. Ngayon ay malinaw na kay Rokawa kung bakit tutol si Coach Anzai na maglaro siya sa Amerika. Kinaumagahan ay nagkasabay pa ang dalawa papuntang gym. Bigla naman lumabas si Sakuragi. Dito naaalala ni Rokawa ang sinabi ng asawa ni Coach Anzai sa kanya. Rokawa, anong nakikita mo kay Sakuragi? Huh? Alam mo, kapag nagkukwento si Coach Anzai, tuwang-tuwa siya sa inyong dalawa. Sabi niya hindi raw pa niya nakita sa ibang player kung ano nakita niya sa inyo.
Sa palagay ko, gusto niya kayong masubaybayan hanggang sa inyong tagumpay. Habang kinukulit ni Sakuragi si Coach Anzai ay inulit nito ang payo niya kay Rokawa na maging pinakamagaling na player muna siya sa buong bansa. Malugod naman niyang tinanggap yun at hiniling na turuan pa siya nito. Nagkaroon ng practice game ang team ng Shohoku. Napakatindi ng kanilang ginagawang ensayo, lalong-lalo na si Rokawa. Napansin ng kanyang teammates na bigay todo at punong-puno ito ng determinasyon kahit na practice game pa lamang iyon. Kahit si Sakuragi ay hindi nito pinagbigyan kaya supalpol ang inabot nito kay Rokawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin ni Sakuragi sa sarili niya kung bakit galit siya kay Rokawa. Mayabang ka talaga. Naisip ko na to noon. Ayoko na isipin pa pero bumabalik talaga. Galit ako sa'yo, lalo na sa husay mo. Galit ako sa lakas ng loob mo! Rokawa! Napansin naman ni Haruko na ang kanyang lihim na minamahal na si Rokawa ay itinutuon ng lahat ng atensyon sa basketball. Wala na itong ibang iniisip kundi ang mas gumaling palalo. Dito niya unti-unting napagtanto na walang puwang sa puso ni Rokawa ang isang katulad niya. Dahil sa basketball lang umiikot ang mundo niya. Sa puntong iyon ay sumusuko na siya na mapapansin pa siya ni Rokawa. Samantala, isang college coach ang nakapansin sa galing ni Akagi. Gusto nilang kunin ito para maging miyembro ng kanilang team. Matapos naman ang kanilang practice ay napag-usapan ng tatlo ang ipinakitang intensity ni Rokawa sa kanilang naging ensayo. Hindi nila malaman kung ano talaga ang tumatakbo sa isip nito. Masyado siyang pa-obvious. Hindi ko gusto yun. Sa totoo lang, hindi naman siya talaga magaling eh. May umaagos dyan sa ilong mo. Bigla naman dumating si Rokawa at kasabay nun ang pagpiga niya sa kanyang suot na sando. Hindi na naman nagpatalo ang hari ng kababawan. Yun lang ang kaya mo. Ang kulit naman ito. Sige pa! Sige pa! Ah! Ha! Ha? Sinirap paborito ko! Hinamon naman ni Rokawa ng one-on-one si Mitsui. Pero dahil palaban din naman itong si Mitsui ay pumayag din naman ito. Naagaw ang atensyon ng lahat nung pumagitna ang dalawa sa court. Sa unang bahagi pa lamang ng kanilang one-on-one ay naging agresibo agad si Rokawa kaya naman nalusutin niya si Mitsui. Hindi naman hinayaan ni Mitsui na basta-basta na lang siya mai-score ni Rokawa. Sa pagkakataong ito ay kay Mitsui naman ang bola. Napakatindi ng depensa ni Rokawa kaya hindi makaporma si Mitsui sa kanya. Kaya mo yan, Michi! Samantala, agad na sinalubong ni Haruko si Akagi pagka-uwi nito ng bahay para ipaalam na meron siyang bisita. Laking gulat niya nung malaman niya na ang kanyang bisita ay ang coach ng pinakamalakas na college team sa buong Japan na Shintai University. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito at sinabing gusto nilang maging miyembro ng kanilang basketball team si Akagi. Sa one-on-one naman ng dalawa ay wala pa rin nakakagawa ng puntos dahil meron silang gustong patunayan sa isa't isa. Michi, ano ka ba? Huwag ka magpapatalo! Mahimik ka dyan! Gawin mo na lang kung ano pinapagawa sa'yo! Lalong tumindi ang determinasyon ni Rokawa nung maalala ang payo sa kanya ni Coach Anzai. Dapat ikaw ang maging pinakamagaling na high school player sa buong Japan, Rokawa. Maging pinakamagaling. Sa pagkakataong ito ay wala ka nang masasabi sa tindi ng depensa ni Mitsui subalit na nagpa rin ang husay at determinasyon ni Rokawa. Tingin ko lang kumusot mo yan. Paano? Imposible yan! Asar na asar naman si Mitsui dahil naiskoran siya ni Rokawa. Biglang lumapit si Sakuragi at siya naman ang humamon kay Rokawa. Istorbo ka, Sakuragi! Bumalik ka muna sa basic! Dahil ayaw magpatalo ni Mitsui ay idinaan na lang niya ito sa gulang. Agad niyang tinirahan ng 3-pointer si Rokawa. Tinanghal niya ang kanyang sarili na siya ang panalo. Mandaraya! Mandaraya pero malinis! Hindi naman pumayag si Rokawa na maisahan siya kaya sinabi niya na 2 points lang ang nagawa ni Mitsui dahil nakatapak ito sa linya. Dito na nagsimulang magtalo ang dalawa. Dahil walang makapagdesisyon kung sino ang nanalo ay dito na muling sumingit ang henyo. Siya na daw ang magdedesisyon kung sino ang nanalo. Panalo! Ayos! Sa wakas natapos na rin ito!
Dito na muling hinamon ni Sakuragi si Rokawa. Ayaw na sana pang patulan ni Rokawa ang hamon sa kanya ni Sakuragi ngunit sadyang mapilit ito at sinagad na ang pasensya ni Rokawa. Hindi maitago ang kasiyahan kay Akagi nung marinig niya ang offer para sa kanya. Subalit tinagdihan niya na mapabilang sa kanilang team dahil pangarap niya na gawing number 1 sa buong Japan ang Shouhoku. Dahil alam ni Mitsui at Miyagi ang kahinatnan ng magiging laban ng dalawa ay hindi nila hinayaang may makakapanood sa magiging laban. Hindi nila hahayaan na may makakakita ng kahihiyan na aabutin niya sa kamay ni Rokawa. Rokawa, mukhang pinahirapan mo talaga si Sakuragi ah. Matapos ang naging laban ng dalawa ay nagmistulang isang batang inagawa ng candy ang naging itsura ni Sakuragi. Pinagsamantala niya kayo na ako eh. Pinayuhan na lang nila si Sakuragi na pagbutihin pa ang pag-insayo at paghandaan ng Inter-High Tournament. Dito niya naalala ang player na tumatak na sa kanyang isipan, isang freshman na katulad niya na si Hiroshi Miroshige. Hindi niya makakalimutan ang kahihiyan na naranasan niya mula dito. Lalo naman nadagdagan ang kumpiyansa ni Akagi matapos siyang bisitahin ng taga Shintai University. Samantala, isang malaking problema ang nagbabadya sa team ng Shouhoku.